rest of my life, swear I don't mind. Say that you'll stay. Morning guys, may pinapanood kami taga North Carolina. Si Kuya Jerps. Kuya Jerps, kung nanonood ka, shoutout sa'yo. So, magtatatlong linggo na. Tingnan nyo. Well, nagme-melt naman yan pa konti-konti. Minsan may araw na 40s, 50s. Pero andyan pa rin, oh, yung ice. So, samahan nyo kami ngayon. Pupunta lang kami ng sa Rio. Mag-ano lang kami. Maglalakad-lakad lang kami doon. At medyo mahangin. Mukhang magpapalit ako ng bonnet. Lamig sa tenga. Yan, much better. Yan. Hindi mo na ako mahabang ngayon, winter clothes, winter jacket. Ay, vlogger yan, no? So, Alright, dito tayo sa Rio, Gaithersburg. Kita naman yung yung pond, frozen. Mag-ice skating ka na. tara, ice skating. Kung kailan naman tayo nag-decide maglakad, laging mahangin. So yun nga guys, 2026 na. Ano ba mga na-realize namin sa buhay-buhay noong 2025? Umpisa natin sa kanya. Ikaw muna. Ikaw muna. Ikaw. Ilalabas ko yung kay kodigo ko eh. Meron din ako eh. Ginawa ko to last year. Okay. Towards the end of the year. Tsaka beginning of Kasi maikli lang naman yung akin eh. 2026. Wait lang, nasan na yun? Kasi guys, mahilig ako mag-journal like everyday. Kahit pag may pasok, or bago pumasok, nag-journal ako. Tapos last year, before nag-end ang 2025, parang nag-list down ako ng mga life lessons or realizations ko. Masyado malapit sa'yo. Ay. Close up. Wait lang, di ko makita nasaan na. Tagal ko na kasing ginawa to eh. Di ko makita sa notes. Okay. So first, don't compare your journey to others. Trust in God's timing and plan. So, lalo dito sa States, minsan ako, hindi ko maiwasan na mag-compare sa mga achievements ng iba. Yun. Self-explanatory. Like kasi yung iba sa amin dito nakabili na ng house or nagka-baby na. Syempre hindi naman maiiwasan talaga yun na I don't like to use the word inggit, pero alam mo yung may ganong feeling siya. So until now I'm still learning to not compare and just trust in God's plan for us. Yun lang, yun yung first. Ikaw naman next. Sige na, pwede mo. Hindi, May dapat kiling akin eh. dapat alternate. Ganun ba? Ang ikli kasi ng arm ko eh. Kaya tuloy nagiging So, close. ako, I would consider this as parang teachable lessons. Siguro as an RN experience ko sa work. So na-realize ko lang kasi may nakausap ako na ka-work natin si T. Yun nga. So na-realize ko rin din yung mga sinasabi niya nun. So yun, don't stress yourself out that much.
Kasi kahit naman na-stress ka sa trabaho or hindi, parehas lang yung resulta. So nag-aksaya ka lang ng nag-aksaya ka lang ng energy mo at may toll din sa health mo kung pinili mo rin maging stressed sa work. Ayun. Isa sa mga na-realize ko yun. Baga parang yun nga. Pares lang ang resulta yun kung nagtatrabaho kang stress or hindi. Actually mas may mas may risk nga yung ka-stress nga baka yung una harm din sa sarili mo and pwede rin maging harm din sa patient mo kasi pwedeng parang hindi ka rin makakapag-isip ng maayos nun So yun. Yeah. Ikaw naman. Sa mga tao sa paligid mo, hindi lang ikaw yung maapektuhan. Hindi lang yung health mo, hindi lang yung mental health or physical health, pati yung mga tao sa paligid mo. Pwede ba naman ako ng ganun? Ganun? Hindi ako sanay. Okay. And then, parang meron din akong similar to that. Ito yun. You can't control other people or sometimes the situation, but you can control your reaction to it. Yeah. So, basic. May mga bagay talaga na hindi natin makokontrol. Pero, yung kaya nating makontrol is yung reaction natin. Ganun din sa work, minsan talaga may mga situation na out of your control na So, kesa ma-stress ka, just, learn to let go. Yeah. So, ito namang mga, realizations na sinishare ko. I'm still learning, Hindi siya yung like, fully na parang na-master or na-perfect ko na. I'm still learning. Like, it's a process. So, ayun. Ikaw naman, next. Lamig ka. Ngayon natin pinili mo lumilis. Wala lang. So, ito rin, at tulad nga rin na nangyari sa akin, no? So, mga na-realize ko na you don't have to stick if it doesn't feel right. Kumbaga parang work-wise, ganun din. Kapag masyado nyo nang tinitiis yung isang bagay na kahit gano'n yung nakatagal na sinasabi sa sarili nyo na kakayanin nyo, pero pag ganun pa rin yung resulta, it's okay na mag-move on na kayo kasi nagbi-build up din yung stress na yan sa buhay nyo alam ko medyo na mention ko na to last vlog yung alam niyo yun sa paglipat ko ganun kasi parang may rin naman yun, may impact din yun sa mo sa araw-araw na na living situation mo. Pag kunyari kung yung work mo masyado nang naaapektuhan yung buhay mo, yung ganyan. So it's time to na maghanap ka kung saan sa tingin mo na mas magta-thrive ka. Hindi lang sa work pero sa buhay mo na rin kasi kasama yung work sa 'di ba yung hierarchy of needs. Yung work kasama yun sa security ng buhay ng isang tao pero pag yung parang yung work mo feeling mo unstable siya sa sa living situation mo, so it's time para palitan siya. Yun lang naman kasi kasama sa longevity yan kapag yung isang part ng magsisecure sa buhay mo parang napaka-unstable, parang madaling mag-snap dahil parang hindi ka okay doon, maapektuhan ka talaga. Yeah, in the long run, maapektuhan ka. So, pinyo ko na kapag exercise. yeah. Ako rin naman, nakakapag-exercise pa din. Kahit nasa-stress ako sa rehab. Kasi may kanya-kanyang coping mechanism or may kanya-kanya lang yan. So, kung tingin mo hindi na para sa'yo, step out ka na or
maghanap ka na ng ibang work. Hindi lang sa work na, in every aspect of life. Pagka parang gano'n, Seryoso. wag kayo mag-quit sa buhay. Ano lang, pwede naman palitan, di ba? Yeah. Yun yung mga It's strategy. a matter of Oo. choice din talaga. Kung magsistay ka pero magsasuffer ka, or may choice ka naman na yun nga, umalis, maghanap ng something better. To add, yun yung wonders ng ano natin wonders ng profession natin. Thankful ako Maraming na options. maraming option talaga, maraming Oo. area, maraming unit na pwede mong subukan. Yeah. Sumusubukan lahat, tapos dumutignan kung ano para saan ka talaga Yeah. Pero Oo. ako kasi, guys, kaya ako nagstay sa rehab. Kasi ako yung as much as possible, ayoko nang palipat-lipat ng work. Tsaka, pag nasasanay na ako, parang okay lang ako Nakaka-cope naman ako. Parang bumabawi na lang ako pag day off, and as much as possible, ang hirap magsalita pag malamig na. As much as possible, pag as soon as I clock out, I try to forget. Pero syempre minsan pag uwi, nagrarant pa rin ako. Pero hanggang dun lang yun, hindi ko siya like super dinidibdib. Yun. So next, be gracious to yourself. Sometimes you are your own worst enemy or critic. Yeah, it's okay to not have it all together. It's okay to relax. Ayun, kasi pag bakit ko ba to nasulat? Pag kasi day off ko, parang lagi akong may to-do list. Or basta gusto ko meron akong ma-accomplish, gusto ko maging productive, gusto ko may magawa ako, ganun. Hindi yung masayang lang yung day off ko nang matutulog lang ako, ganun. So ayun, minsan nire-remind ko yung sarili ko na okay lang na mag-relax, okay lang na mag-chill, na okay lang na wala akong gawin, or at least meron akong magawang isa na importante on my day off. Pero yun, yeah, I'm still learning na mag-chill lang on my day off. Dati kasi gusto ko rin na dapat gusto kong magawa to or gusto kong lumabas. Yeah, pero ngayon medyo chill na ako. Sakit na ng kamay ko, guys. Hindi ako naka gloves. Ayan, ito, maganda to. Na-realize ko rin, alam ko sa inyo, parang tayo naman lahat parang kapag may pinaplano tayo sa buhay na, or meron tayong gustong ma-achieve, minsan may mga detours. So I would say delays are God's protection. Yan, hindi man natin makamit agad yung gusto nating mo yun, tina-target natin Na goal. na Yeah. goal. Pero minsan nire-reroute tayo isa much better Actually, example ko na lang to sa paglipat ko sa dialysis. It took me a year, almost a year siguro, bago napansin yung application ko. Actually kasi ako yung yung tipong mahihain din naman ako nag-a-apply ako doon sa mga basta ang ina-applyan ko yung mga ina-accommodate nila yung mga walang experience. So lahat yun mga ina-applyan ko, hindi ako pinapansin. So nakakainis lang kasi medyo nag-relax ba ako. Nakakala ko parang ganun kadali
alam niyo, magka-work ang nurses dito. So na-realize ko rin na parang hindi rin pala. Oo. So, Pero everyday natin yun pinagdadasal, di ba? Oo. Like pagka sabay kami ng shift ni Marvin dati sa rehab, before going to work, nagpe-pray kami, and isa yun sa mga prayers namin na kung para sa kanya, sana matanggap na siya sa dialysis. tapos alam niyo, may mga times talaga sa rehab na talagang may mga araw talaga na mabigat, as in mabigat. Minsan pag yung mga moments na yun nagba-bathroom break ako, tapos kinakausap ko si Lord, parang sinasabi ko sa kanya, Lord, alisin mo na ako dito, parang Dialysis rehab? nung rehab, sa rehab. Sabi mo kanina dialysis. Okay. Okay. Nung may mga times na parang hirap na hirap ako sa mga sitwasyon ko dun sa rehab nun. Yun nga, nagba-bathroom break ako, bathroom break, kinasap ko si Lord, sabi ko, Lord, alisin mo na ako dito. Yeah. So, ang lungkot-lungkot ko kasi kung napanood nyo ba yung yung transitioning to dialysis, yung yung vlog kong yun. Parang napaasa ako kasi nung nag-apply ako noon, parang in-center yata yung in-applyan ko kasi sila lang naman yung lumitaw dun sa website na pwede mo applyan if you don't have any experience. Kasi tumawag sila sa akin noon, or nag-email back sila sa akin noon. Sabi, i-schedule daw ako for telephone interview. So dumating yung araw na for interview ako noon. So nagno-notify yung yung parang siguro automated lang yun na reminder, parang in 15 minutes tatawag yung ganito mag-interview sa'yo. Tapos walang tumawag. Nagpa-follow up talaga ako. Lungkot niya nun, guys. Ang saya-saya ko nung kasi sabi ko, ay shit, makakalipat na ako. Pero nung hindi mo nakuha yung call, Hindi yung disappointed siya. disappointed talaga ako nun. Hindi ko lang gagawin ko nun, parang naisip ko, tatanggapin ko na lang ba? Na dito ka na sa rehab. Dito na ako, parang alam niyo yun, parang Kahit ako, guys, nasistress ako nun sa kanya. Parang sabi ko, sige na, lumipat ka na, mag-apply ka na ng ibang work. Kasi kahit ako, parang medyo naapektuhan. Tapos, syempre, ayoko naman na makita siya tapos medyo medyo nagtampo ba ako? Nagtampo ako parang sabi ko, ano ba naman tong kumpanya na to? Alam ko malaki tong company na to, tapos nag-hire sila ng mga alam ko marami silang tinitrain ng mga walang galing experience. Philippines. Kahit hanggang Philippines, kahit kinukuha pa nga sila ng mga nurses sa Philippines. Ako nandito na ako Hindi na kayo mahihirapan So, alam nyo, pinalipas ko yun, dumaan mga ilang months. Siguro after 3 months, parang sabi ko, sige apply nga ako ulit. Apply lang ako, tapos hindi napapansin. Tapos accidentally lang, after 3 months ulit, siguro mga bandang January, or hindi na January na, siguro mga bandang na to, August na yata. Meron ako accidentally na press. Isa hinahanap ko mga no experience needed So in-applyan ko yon. May tumawag sa akin. Tapos nung nagpa-interview naman ako, masaya naman ako. Pero yung time na ini-interview ako, half-hearted na ako kasi parang tinanggap ko na yung fate Parang inisip ko na lang fate na yon. Tinanggap ko na parang parang hindi na yata ako makakalipas tatanggapin ko na. O kailan tanggap ko na, saka may tumawag sa akin. Sometimes when you least expect it, dun talaga dumadating. Tapos parang mas napabuti pa yung situation ko kasi no, sa mga kinikwento ng mga tech ko, parang sabi nila, ang swerte mo na dito ka tinanggap ka dito, wala experience. Kasi kung nag-umpisa ka sa mga outpatient, bugbog ka doon. Kasi talagang tuloy-tuloy trabaho doon. Ito lang yung census dito So yun nga parang mas napabuti pa kasi parang ako minsan naiinis din ako bakit hindi ako natanggap, bakit hindi ako pinapansin, ganyan. Yung pala may better na plan sa akin si Lord. Pinagdasal ko yun. So protektahan niya pala ako kung sakaling tumawag yon at tinanggap ko, siguro hirap rin ako hanggang ngayon. God's delays are not God's denial. Oo.
sometimes, yun nga, it's protection. Ayun. So, etong next, what you expose yourself to directly shapes your mindset, actions, and overall life trajectory. So, ever since siguro 2015, nung nauso yung mga beauty vlogs sa Philippines pa lang. Kaya ang hirap magsalita. Mahilig na ako manood ng mga ganong vlogs, yung mga lifestyle vlogs, like minsan doon na nauubos yung oras ko and pera ko. Yeah. Although alam mo yun, kahit na aware ka or alam mo na hindi mo kailangan yung mga material things na yun, lagi naman natin naririnig na material things won't give you like genuine happiness. Alam na natin yun pero minsan kung palagi kang nakakakita ng mga gaya nga yung mga pinapanood ko, eventually parang mapupunta ka rin sa direction na yun like bibili ka ng mga kung ano-ano, lalo nung pagdating namin dito sa States, nung nasa Alabama pa kami, ang hilig kong mag-pick up ng shift. So parang lagi akong may extra money or may budget sa mga kung ano-anong bagay. Tas yun nga, ang hilig ko manood ng mga ganong vlogs. So ayun, nakabili rin ako ng mga kung ano-ano. Pero actually it's a good thing din naman. Hindi naman siya yung tipong parang pagsisisihan mo. Hindi siya Kasi, regret ha. Alam mo yun Hindi kasi ko siya pinagsisisihan. kung hindi mo rin nagawa yun kailan baka hindi mo na magawa, Yeah. hindi mo na matikman Kasi Oo. parang okay lang naman din, no? Yeah, parang charge to experience siya sa Oo. akin. Experience. Ayun, so wala, hindi naman ako nagsisisi na binili ko yung mga bagay na yun. Kahit naman ako kasi, grabe nung aluho ko nun kasi Hindi ko na rin- it made me happy. Hindi ko na siguro sabihin nyo magagawa yun. sabihin nyo ng superficial ako or what. Pero, hindi ko siya pinagsisisihan. Pero ngayon, I would say na I'm wiser now when it comes to purchasing stuff. Alam ko na yung gusto ko, alam ko na yung kailangan talaga. Tapos nagba-budgeting na ako. Tapos ngayon, hindi na ako nanonood ng mga ganong vlogs, as in zero, hindi na talaga at Mga all. vlog na lang namin yung pinapanood. Tsaka puro na about like minimalism, under consumption videos, financial videos, mga ganyan. Yun nga, kasi what you expose yourself to, yun yung magiging trajectory ng life mo. So kahit minsan nagpe-play lang siya sa background, hindi ako like masyadong attentive. Yun na yung mga choices ko ngayon, yung mga fina-follow ko ngayon. And Actually, it's a good thing din na na-experience natin yung gano'n, naging maluo tayo. Kasi, embrace natin yung face na yun. Kasi it was a dadaan lang phase. yun, sigurado, parang saglit lang yun. At least na-experience natin. Yeah, at least At na-experience least mo meron siya. meron ka na yung kung ano man yung nabili mo noon, meron ka na. Oo, tas gamitin mo na lang para mo ROI mo siya, Oo. ganun. So, no regrets at all sa mga na-purchase ko before. Tapos, ano pa ba? May sabihin pa ako, nakalimutan ko lang So, yun. Isa pa? Ikot. Isa pa tayo. Sige. Ayun lang. O ganun. Yun. Parang more on Ito tayo. sa finances yung point na yun. Tapos,
dati, ang hilig ko hindi naman mahilig mag-travel, pero parang simula nung kumita ako, parang goal ko every year na gusto ko may mapuntahan akong isang local place na hindi ko pa napupuntahan, and other countries, at least 2 to 3 countries, lalo nung nasa Philippines pa ako. Pero ngayon parang okay na lang, chill na lang. Yun. Kasi 'di ba, habang lumalaki tayo, parang ginagaya lang natin yung mga nakikita natin, ganyan, yung tingin natin na cool. Pero ngayon gumagaya pa rin naman ako, pero alam ko na kung sino yung mga gagayahin ko, yung mga worth it na tularan, ganun. Okay, next. Paubos naman na yung akin, hindi naman makakapasok. So, sunod ko is na-realize ko, important din, protect your peace. Importante yun kasi, alam niyo yun, kapag pag hindi, makakaano rin kayo, maapektuhan din yung ibang tao at saka yung mga ibang tao sa paligid. And speaking of protect your peace, syempre may mga tao rin talaga tayo minsan pwedeng sa work or pwedeng maski sino, di ba? Di nawawala yun yung parang argument, mga ganyan. Minsan, to protect your peace, stop explaining yourself to others, especially if they don't ask for it. If they don't understand your point, let them be. Have them solve it. You gave something for others to solve, and that is enough. Yung mga tipong ganun. Wow. And saan galing yan? ChatGPT. ChatGPT. Hindi, actually guys, di ba? Minsan hindi niyo na kailangan explain yung sarili niyo Yeah. And minsan mga bago, minsan sakit natin, may sakit talaga yung mga Pilipino na minsan yung mga kasama nyo agad ng mga batches, yung mga ganyan, parang close kayo lahat. Pero na-realize ko lang na wala kang papel sa buhay ng ibang tao, lalo na dito sa Amerika. Kanya-kanya tayo na binubuong pangarap, magkakaiba tayo lahat ng goal sa buhay. Kaya alam niyo yun, mag-focus kayo sa goals nyo, focus kayo sa mga priorities nyo. Yun lang naman yung mga sa part ko, mga na-realize ko. Yeah. Ikaw naman. Okay. It's in the little things. Appreciate the little things. You don't need to be a jet setter. Okay. So, yeah. Parang ito rin yung sinabi ko kanina. Gaya nito, okay na ako sa ganito, lalabas kami, mag-iikot-ikot sa park, or minsan sa neighborhood lang, mag-nature walk, yung trail na nilalakaran namin palagi ni Marvin sa vlog niya. Yun, minsan okay na ako doon. Kasi gaya nung pagdating namin dito, sabi ko, gusto ko ikutin ko lahat ng states, puntahan ko lahat ng states dito. Yun ang goal ko. Pero ngayon, parang mas chill na ako. Minsan kasi nakakapagod mag-travel. Parang, syempre gusto mong sulitin gumastos ka ng airfare, gumastos ka ng hotel, ng outfit mo, tapos Nag-iiba lang talaga yung priorities. Oo, nag-iiba yung priorities. Tsaka ayun, pero syempre gusto ko pa rin naman mag-travel, pero hindi na lang yung hindi na yung fina-force ko yung sarili ko na dapat ganito, dapat ganyan. Basta kung kailan na lang, whenever. Enjoy the little things. So ngayon, nag-develop ako ng hobbies.
isa na nga dun yung journaling. Pero yung journaling ever since, yun na talaga yung favorite hobby ko kahit nung nasa Philippines pa ako. Matagal na. Especially simula nung nag-collect ako ng planner or ng journal ng Starbucks. Yeah, doon nag-start yun. If I remember it right, 2015 or 2014 ako nag-start. And then, mahilig ako sa mga artsy stuff. Kahit dati pa lang, kung ano yung uso at that time, tinatry ko, like, yung mga coloring books noon, yung mga mandala, yung mga ganyan. Ginawa ko yon. Tsaka yung mga, ano ba tawag doon? Yung mga rubber bands na parang gagawin mong bracelet. Oo. Yun. So, yeah, kung ano-anong tinatry ko. Tapos, yun nga, ngayon, kung nakita nyo dun sa last vlog ni Marvin, paint by numbers naman yung tinatry ko. Tsaka yung puzzle na, yung book nook. Yun. So, ngayon, parang pinipreoccupy ko yung mind ko sa mga kung ano-anong hobbies, like reading, yun. Reading, dati pa yun. Nabili na siya sa book nook eh. Bibili ko pa siya ng ibang book nook. Yun. Reading, matagal ko ng hobby yun. Like, elementary days pa. Kasi, doon ako, like, in-expose ni mama sa reading. So, ayun din, I'm getting back to that. Ang goal ko, to read at least or to finish at least one book per month. Pero medyo slow reader ako, so chill lang din ako sa part na yun. Hindi ko pinipilit. Kasi for for my brain health. Ayun, medyo nagiging makakalimutin na rin kasi ako. So, to exercise my brain cells. Ayun. Yun yung mga ginagawa ko lately. Tapos ka na ba? Oo, halos tapos na. And bago makalimutan, realize ko rin na ito para sa lahat naman to no? Don't compare yourself to others. Kasi, and hindi lahat ng advices is para sa inyo. Yeah. Minsan, alam nyo yun, Ikaw lang talaga nakakaalam. Yeah, you are your own architect sa buhay mo. So, ikaw naman makakaalam kung anong kailangan mo eh. Diba? Yeah. Truth. Ayun, sa'yo. Tapusin mo na yung sa'yo. Ha? Tapusin mo. Ang haba ba? Ilang minutes na ba to? Tapusin mo na 24? Hindi, I mean, tapusin mo na yung mga sa'yo. Okay. Tapos na. Speak your mind. Speak up. It's okay to ask for help so you won't get burned out. So, sa work din to eh. Puro sa work, no? 2025 ko kasi medyo naging rough sa work. Kasi nga bago pa lang, dami pang natututunan. Minsan yung akala kong common sense lang ang kailangan, hindi rin pala. Hot green tea. Amen. Pasok na tayo. Maya na lang. Tayo sa Target. Okay. Tapos Dix. Minsan kasi guys ako, sinasarili ko, pag feeling ko kaya ko, hindi ako humihingi ng tulong sa work. Pag feeling ko kaya ko. Pero, feeling ko lang pala yun. Minsan, kailangan na talagang humingi ng tulong. And learn how to say no din para hindi ka ma-burn out sa work. Ang iba kasi dito, no? Hindi ka nagno, parang no? Abuso. Yung capability mo, parang maaabuso. Yeah. Ganun dito, guys. Kaya, build your power to say no. Kasi, Yeah. yun nga. Respeto naman nila dito. Minsan tayo kasi mahihain tayo eh.
Yung no kasi sa atin parang ano eh, parang it's a sign of weakness eh. Pero ito hindi. Yun lang naman. Aha. Tigas na talaga. Aha. Ano pa ba? Alam ko 2 points na lang to eh. Okay, always have an attitude of gratitude. Yan. Yeah. So, self-explanatory na yun. So, yun nga, always be grateful. Sa lahat ng blessings, the fact na nagising ka, blessing na yun. May work ka, you have a comfortable shelter, car to bring you from point A to point B, at hindi lang basta-bastang car, minsan brand new pa yung car mo. Yeah, for every little thing, hindi lang sa material things, pati sa surrounding mo, sa family, sa lahat-lahat. Yun, para maiwasan din yung comparison. Count your blessings always. Yeah. That's right, that's right. And then, embrace silence and boredom. Parang, Minsan kasi pag nakafocus ka sa mga kinakainis mo sa buhay, nakakalimutan mo na yung mga blessings na dumating sa iyo. yeah. Tsaka pagka tumitingin ka sa blessings ng ibang tao, Oo, nakakalimutan mo na rin yung sa'yo, like how blessed you are. 'Di ba? Kaya ngayon nga eh, don't compare yourself to others kasi makakalimutan mo kung ano eh. Makakalimutan mo yung iyo eh. Yeah. Minsan di talaga maiwasan eh, pero just, you know, make it an inspiration or motivation. Ganun. And then, ayun, prayer is very important as part of your day. Yeah, Valentine's na, guys. Magka-card ka ba? Kuha tayo. Ano pa? Bili mo akong balloon. Me? Ikaw na humawak nito. Naninigas na yung kamay ko. Guys, nasa Target kami. Meron daw siyang bibilihin para mataas dun sa points ng ano. Ini-scan niyang resibo. Yeah, alam nyo ba yung Fetch, guys? I-download nyo yun. Kailangan nyo lang mag-upload or mag-collect ng receipts. Ay, ngayon hindi na pwede mag-collect kasi minsan nang hihingi na ng picture ng item. Tapos yun, magkakaroon kayo ng points, and then eventually, pwede nyong gamitin yung points na yun to purchase an item. So yun, download nyo yung Fetch. O, ano ba yung ano mo? Tas may mga deals doon na like kapag ka bumili ka ng ganitong item or kapag ka dito ka mag-grocery sa isang store na to, meron siyang equivalent na points. Like ngayon, dito kami sa Target, pagka may receipt ka ng Target, pero limited time lang yun ha, meron ka na agad 50 points. Tapos pag binili mo tong item na to, meron kang 1,000 points, ganun. So, yeah, okay din siya. Oh, may tira ka pang realization mo? Na-realize ko na maganda pa rin ako. Char. Okay, fine. Okay. Joke lang. So, yun. Ayun. Health is wealth. Yun. Health is wealth. Health is wealth daw. Di naman na yun bago. Like, hindi lang yun pang 2025 na realization. Yeah, sabi nga nila, invest on your on your health kasi yun yung foundation mo eh. Dahil kapag sira ka na, wala na. Baka doon mo lang mas ma-realize na na sayang, sana ginawa ko na to nung kaya ko pa.
Yeah. Mm. Cute ng dress. Parang ako. Hindi ko masyado inalagaan yung sarili ko. Masyado ako nagpaka-enjoy. Yan. Kasakit tuloy ako. Naggagamot na ako. Pero at least, hindi pa naman huli. Oo nga. Gumawa ka ng mga changes, lifestyle changes para ma-improve yung health mo. Ngayon nga, parang hindi mo na Yes. kailangan eh. Kung pwede lang na, hindi ka na mag-take eh. Minsan guys, naglo-low 100s na yung blood pressure niya. Oo nga. Parang, may pinakababa ko parang 103 over 56, something So ganun. far, pinakamataas, Pinakamataas? 110s, mga ganun. O yung before ako nasa hypertensive medication siguro lagi ako nasa 160 o 150. Nag-start ako low dose lang. Kahit nasa low dose ako mga nasa 130s. Tapos nung in-increasean nila ng 10 mg yung amlodipine ko. Parang lagi nasa 120s. Pero ngayon nasa 110 or lower than 110. So yun, happy naman na ako. So yun guys, thank you for watching. Ang mahaba na tong video na to, and thank you for your support. Yeah, thank you guys.